Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos sabihin ni Bullet kay David kung ano ang itinatagong baho ni Atty. Vera, ay tila mas madali niya nga daw itong makukuha dahil alam niyang malaki ang pagkakautang nito. At sa oras na makuha at mapasunod na niya si Atty. Vera, ay tiyak na buo na niyang makukuha ang mana ng mga kabalyero. Kaya sa muli nilang pagkikita ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si David at sinabi na alam niyang may malaking utang si Atty. Vera at handa siyang maglabas ng 50 million. Siguro lang nito na sa kanya mapupunta ang buong mana ng kabalyero at kailangan gawan niya ito ng paraan. Hindi lang ito dahil sa oras na matulungan niya si Atty. Vera ay papayag na daw dapat itong maging sa kanya. Sa madaling salita, gusto niyang makuha ang pagkababae ni Atty. Vera. Dahil sa mga sinabing ito ni David ay tila nabastusan si Vera dahil nagpaimbestiga tungkol sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Vera sa kanyang sarili na paniguradong may itinatagong baho din itong si David. Anya, sa tinagal-tagal na niyang sa pagiging abogado at sa dami ng kasong hinawakan, alam na niya umano na may kinalaman ito tungkol sa pagkamatay ng mga kabalyero. Supat halatang halata naman na atat si David na makuha ang mana. Kaya naman gamit ang kanyang mga koneksyon ay pinaimbestigahan niya rin si David. At dito napag-alaman niya na hindi naman talaga Jesus Montenegro ang totoong pangalan nito, kundi David Dimagiba. Ibig sabihin, nagsisinungaling ito at talagang may intensyong hindi lang sa mana ng mga kabalyero, kundi pati na rin sa mga Montenegro. Kaya bago pa magawa ni David ang gusto niyang mangyari ay uunahan na niya ito. Na kailangan umanong malaman ni Ramon ang pagpapanggap nito at sa oras na mapatunayan niya ay mapapawalang bisa ang paglipat ng mga kayamanan ng mga kabalyero at mapipris kahit na mga bank account ni David kung saan Jesus Montenegro nga ang nakapangalan. Makukuha lang ito sa oras na lumantad na ang totoong anak ni Ramon. Kaya naman pag nagkataon mawawala lahat kay David at walang kaalam-alam si Tanggol na may nag-aabang pala na napakalaking kayamanan at ari-arian para sa kanya. Kaya naman mas lalong aapaw at tuloy-tuloy ang pagyaman ng ating bida. Ano kaya ang gagawin ni David sa oras na mangyari ito? At lulong na lulong pa siya sa sugal. Malalaman niya pa na pagmamay-ari ni Tanggol ang pasugalan kung saan inubos ang kanyang pera. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!